ano Mr. po? President, sorry, in a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. No. Why should I do that? That's- What they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala namang connection yung sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? 99% Yeah. adult Filipinos satisfied with his administration. Your thoughts? Well, of course, it's always good to see that what we are doing is reaching the majority of people. Nararamdaman naman nila yung mga aming ginagawa. So, of course, it's very encouraging. Siyempre, lalakas ang loob namin para patibayin pa, pagandahin pa namin ang trabaho namin. Mabuti ito na may mga graduate na tayo na papasok ulit sa pamahalaan na bagong train. Yan ang mga kailangan talaga natin. That I'm sure inspires them as well as all of us public servants to continue doing the best that we can for our people. Sir, Yes. there were 5 Chinese spies arrested in Palawan. What are your thoughts on this? What information have you gathered so far? Are these states sponsored by China? Well, we have no contact with no official contact with China. We are still the investigative services are still developing more information to see exactly what these 5 have been what operations they have been doing while they've been here in the Philippines. Dahil yung iba matagal nang nandito, nakapangasawa na ng mga Pilipina. At sleeper talaga, sleeper. Ang tinatawag na sleeper. So, at kailangan, kung sakal, baka naman, pagka nakausap natin sila, masabi sa atin, baka meron pang mga iba na maaari nating puntahan at pag-explaining kung ano yung kanilang ginagawa. Mr. President, you're heading to the Are you not bothered, sir, na yung mga spy camera nila nakatutok sa mga vital installations, sa mga EDCA sites? That's why we arrested them, because of course we are very disturbed by anyone conducting such espionage operations against our military and just the services that we are trying to provide the people. Yeah. Sir, ano Mr. po? President, sorry, in a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. No. Why should I do that? What they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala namang connection yung sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Mr. President, you're heading to the PFP Leaders Summit. Yes, I'm going there now. Yes, are you going to lead yung kampanya ng mga admin na candidates natin, and ano po yung advantage nila para sa panalo po? Well, iba-iba siyempre. Yung all the senatorials, the same. All of the locals, pareho naman. Iba-iba kasi ang kanilang mga advocacy. What we are doing is really more in terms of organization, in terms of well, the messaging I think is pretty clear to all our candidates already, because we have been talking about it for the last 2.5 years and even during the campaign. Kaya hindi na siguro kailangan ipaliwanag yun. At siguro I'll try to, we will see kung ano nagiging problema sa bawat lugar, kung ano yung mga pangangailangan na may kakulangan ng iba't ibang kandidato. It's really gearing up already for the campaign. Sa tingin niyo po yung mataas yung SWS survey makakahatak po dun sa ating mga kandidato for 2025 midterm elections?
Siguro, I'm sure it has an effect. Makakatulong. Sir, ano po position nyo doon sa 200 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa na ipinasa na ng House Committee? Yeah. Nananawagan po ang ilang kongresista na i-certify daw po ninyo as urgent bill. Ano po Yes. ang position? Well, the thing is that we have a tripartite board that actually determines the increase in the wage increase. So we'll have to we still have to study it further to see how that will work together. Because this is the tripartite body was a creation of Congress din eh. Sila ang nagbuo niyan. Nagsulat sila ng batas at nagbuo ng ganyang klaseng entity. Yan ang trabaho nila para alamin kung ano yung dapat ang maging minimum wage. So now with this, I don't know how that's going to work together. But we'll see. We'll try to resolve that because, as you know, it's very clear that tumataas ang bilihin. Nandiyan pa rin ang inflation. Hindi pa natin na susubuan ng mabuti, ng kumpleto. It's certainly something that we have to think about, to assist to yung mga pangkaraniwan na tao. Now, it's not only one side to this question, there are many sides to this question. The employers are worried na sinasabi na lalo na yung mga maliliit na employer ay halimbawa mga sari-sari store, mga garahe, mga parlor, beauty parlor, yung mga ganun, yung maliliit lamang. Pag tinaas yung minimum wage, mababawasan ang kanilang empleyado. Kasi ganun pa rin yung pera nila. Hindi naman matatagdag yung pera ng pambayad nila ng sweldo. So paano yun? How will that affect the economy? How will that affect the MSMEs? It's really the small. Yung sa corporate, walang problema yan. Yung malalaking korporasyon, kaya nila yan. Kahit anong increase ang ilagay nyo, kaya niyan. Pero yung maliliit, yun ang inaalala ng mga iba. And if pinag-aaralan din namin kung ito ay magkakaroon ng increase sa consumer pricing. Ibig sabihin, inflationary, baka maging inflationary. Pero palagay ko naman there is a way to increase that, but we have to resolve the legal issues, we have to resolve the economic issues. So it still deserves a great deal of study. Thank you, sir. Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyo ng Sabado. Happy first day of February. At naku, sus Mariosep. Napakatindi po ng pangsosoplak na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito kay Panot. Grabe sa totoo lang kung ako, alam niyo nung narinig ko yun, natawa ako. Kasi, napakatindi nung banat na yun ni PBBM. Aba, kung totoo nga naman talaga, na totoo yung kanya mga pinagsasasabi, bakit ka nagtrabaho sa kanya? Diba? Simple logic. Kung totoo ang sinasabi ni Vic Rodriguez, bakit ka nagtrabaho kay PBBM? Diba? Ano yun? Para kumita. Dumikit kay PBBM. Bakit? Para makapag-appointment for sale. Di ba yan ang issue sa kanya, appointment for sale. Yung pag-import ng mga asukal. Alam niyo, nabigla ako dun sa sinabi na yan ni PBBM. Hindi natin siya nakikitang sumasagot sa kanyang mga detractors, sa kanyang mga bashers. Pero ngayon, 'di ba? Everything has a limit. 'Di ba? Lahat ay may hangganan. Sobra na OA na masyado. Halata naman na pamumulitika, paninira at panggagago na lang ang ginagawa nitong si Vic Rodriguez. Kailangan niyang gawin yan Bakit? Kumakandidato siya sa pagkasenador. Kailangan niya na mag-ingay ng mag-ingay, magpatutsada ng magpatutsada, maghamon ng maghamon. At kailangan niyang manalo at the expense of PBBM. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin niya si PBBM. Diba, Diyos ko, alam niyo kung ako ang binanata ng ganyan ni PBBM, simpleng-simple. Alam mo yung napakasimple lang ng sinabi.
kung totoo yung sinasabi niya, bakit siya nagtrabaho sa akin? Diba, hair follicle drug test, kahit na magpa-drug test ka pa ng 1,000,000 beses, Vic Rodriguez, walang may pake. Walang may interest. Pa-drug test nga ng pa-drug test, pati nga tong si, si Calvo, si Eric Celis. Tapos si Lorraine Badoy, nagpa-hair follicle drug test sila. For what? For what? Oo nga, hindi nga kayo nagdodroga pero daig nyo pa ang makadroga o nakadroga kung makabintang sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Daig nyo pa ang mga humihit-hit, ang mga sumisinghot. Daig nyo pa. Hindi nyo na kailangang magpa-hair follicle drug test. Kasi alam nyo, hindi nyo kailangan ng hair follicle drug test eh. Hindi naman yan ang kailangan nyo. Hindi nyo kailangan na patunayan sa amin na hindi kayo mga adik. Hindi nyo kailangan patunayan sa amin na kayo ay mga hindi gumagamit. Hindi yun. Ang kailangan nyong ipakita sa amin, patunayan sa amin, ay nasa tama ba kayong mga katinuan para magsilbi sa bayan? Nasa tamang estado ba kayo ng inyong mga pag-iisip? Normal pa ba kayo? O kailangan nyo nang pumunta sa ibang dimensyon dahil hindi na kayo nararapat dito sa mundo ng mga tao dahil wala nang makakatalo sa kahibangan nyo. Sa sobrang tindi ng toyo ninyo, lahat na lang ng mga bagay-bagay, ultimo maliit na bagay, galanggam na issue, ginagawa ninyong anaconda. Nakakita kayo ng maliit na bulate, gagawin yung Titano boa. O anaconda na lang. Yung boa masyado malaki. Diba? Hindi po namin kailangan ng mga hair follicle drug test nyo dahil wala naman po kami paki sa inyo eh. Dahil hindi po namin naman talaga kayo nakikita na gumagamit. Pero ang nakikita namin yung toyo ninyo, yung mga sapak nyo sa ulo. Masahol pa kayo kay Nino Barsaga. Si Nino Barsaga, si Kuya Nino, inaamin niya yan. Siya po ay nagpapa-check up sa mental. Pero kayo, mga naturingan, may doktor, may abogado, may mga kung ano ang mga matataas ang pinag-aralan. Pero daig nyo pa po ang mga durugista kung kayo ay makapagbintang at makapagsalita sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Vic Rodriguez, ang isa sa pinakamalaking ebidensya ng ating Pangulong Bongbong Marcos, walang itinatago, walang sikreto, at wala pong ginagawang masama. Bakit? Sabi nga ni Vic Rodriguez, diba? Hindi siya kumakampi sa mga taong masasama. Bakit nung panahon ng kampanyahan, kumampi siya kay PBBM? Sabi niya para sa bayan. Diba? Kaya ito nga pong si Vic Rodriguez ang katibayan na si PBBM matuwid ang pamumuno. Saan kayo nakakita nung nagkaroon ng issue si Vic Rodriguez sa asukal, sa appointment for sale? Sinibak siya ni PBBM. Diba? So, nung pagkasibak sa kanya, ayun na, naging pro-DDS na siya at anti-BBM. At binanata niya ng binanata ng ating Pangulong Bongbong Marcos to the extent na nagmumukha na siyang tolongges, nagmumukha na siyang tanga, at nagmumukha na po siyang walang pinag-aralan o timang. Tukmol na tukmol. Nung nakaraan ginawa siyang tukmol ni Speaker Martin ni Senate President Chis Escudero. Grabe yung binitiwang salita na yan ni Senate President Chis. Na sinabi ni Senate President Chis, ngayon lang siya nakadinig o nakakita na ang report
ay ina-assert or pinagbibintangan na unconstitutional, hindi yung batas. Yung BICAM report, yun daw po ay unconstitutional. Ngayon lang daw po yan nakita o nakarinig ng ganyang issue etong si Senator Chis Escudero. Diba? Hindi nila tinignan yung nasa likuran ng BICAM report, doon sa baba, merong omnibus motion na pwede pong i-edit ang mga kakulangan ng mga numero doon po sa BICAM report. Kaya, sabi ko, ala pa lang alam talaga tong si Vic Rodriguez. Kasi wala siya doon sa paggawa ng batas para sa ating budget ng 2025. Wala siya doon kaya hindi niya alam yun. Nagmukha siyang tanga doon. Nagmukha siyang tukmol. Alam mo yun, tapos ka ng pag-aabugas siya. Nag-aral ka ng 10 taon o higit pa para maging ganap na abogado. Tapos, di ba? Nagmukha kang tukmol sa iyong ginawa. Para kang ginisa sa sarili mong mantika. Kaya, nako, lalo ngayon dito sa pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakatindi ng pahayag. Talagang, nako, kung ako po yan, pinagsalitaan ni PBBM ng ganyan, kung totoo yung binibintang niya, bakit nagtrabaho siya sa akin? Diba? Simple logic. Sabi mo matino ka. Sabi mo para ka sa bayan. Sabi mo maayos kang tao. Ba't ka nagtrabaho doon sa pinagbibintangan mong merong ginagawang masama? Diba? Birds of the same feathers flock together. Oh, di ko sinasabi mong masama si PBBM, masama ka rin, sumama ka eh. Kung ako yung sinabihan ng ganyan, hindi na ako lalabas ng bahay. Hindi na ako magpapa-interview, hindi na muna ako magpapakita, laylo muna ako, 2028 na ako lalabas. Ang laking pahiya ni Vic Rodriguez yan. Habang buhay niyang tatamasain ang pagkapahiya niya kay PBBM dahil po sa ganyang salita. Tinuturing siya ni PBBM na kaibigan noon eh. Maayos ang pakitungo sa kanya. Hindi nga pinapatulan yung kanya mga patutsada rin, di ba? Hindi siya gaano pinapansin. Diba? Pero lahat may hangganan. Huwag po natin kakalimutan, ang lahat ay may limitasyon. Kahit ang freedom of speech, may limitasyon yan. It's not obsolete. Diba? Kaya, ginising nyo yung natutulog na dragon na nananahimik, nagtatrabaho, inaatupag ang pag-asenso ng Pilipinas, pinapaganda ang buhay ng mga Pilipino. Kuda kayo ng kuda. Wala naman kayo na itutulong. Tapos gusto mo pang magsenador? Nako! Malabo kang manalo. Panot! So ilangan po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first!